Kung hindi ka na uli mananawagan ng pangalawang hearing. Kasi pinaglalaruan ka lang din naman eh. Harap-harapan, binabago yung mga statement. Hindi mo naman makontempt. Ano silbi? Nung harap-harapan, binabago ng mga Rimulya yung mga statement nila. Hindi mo man, wala ka namang kapangyarihan contempt. Bakit? Dahil tumatakbo ka at malaki ang boto ng Cavite? Mahirap po yan eh. Talagang hindi na tayo nagtitiwala. Kaya lang kinakailangan nating ipaliwanag na si Amy Marcos ay hindi po yan nakakita ng katotohanan. Hindi po dahil nakita nila sobra-sobrang pang-api sa mga Duterte, kaya po siya bumaliktad. No? Kumalas na, inunahan na siya. Narito ang Balitang Pinoy TV. Gandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan mang panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Formal na pong kumalas si Amy Marcos sa kanya pong kapatid, sa alyansa ng kanyang kapatid. At isinuka niya po sa madaling salita. Hindi na po siya naniniwala sa kanyang mga kasama dito po sa alyansa. Pag-uusapan din po natin, ito po, yung pong kahilingan ng mga Makabayan Black. Hinihiling po pala nila na tanggalin na yung NTF-ELCAC. Ay nagpahayag po ang Pangulo ngayon sa pamamagitan ng kanyang mga tauhan na hindi tatanggalin ang NTF-ELCAC. Ayan. Okay. Dahil daw po sa yun na nga, ito po ay malaki po ang naitulong, no, ng NTF-ELCAC. Sino ba mong pangalan? Undersecretary Malaya. Okay. Si Kitty at Hanilet po, naroon na po sa dahig para po sa selebrasyon ng birthday ni Tatay Digong. At syempre pa po, ito pa po yung napuna lang po natin, hindi talaga marunong, no? Emphasis po natin, no? Lahat po ng sagot ni Attorney Auntie Claire ay lahat po ng sagot niya pag pinag-uusapan po yung mga Duterte ay atake lang po, no? Kahit na anong atake, halimbawa po yung kay BP Sara na sinabi niya na papunta tayo ng basurahan, ay kinakailangan po niyang atakehin, no? Ibalik yung atake sa mga Duterte. Yan po mapag-usapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay mo? Pindot na. Okay. May sabit na naman. Sumasabit na naman po. Kumusta na po kayo mga kapatid? Ayan. Si Amy Marcos po, formal na pong bumaklas ngayon. Alam nyo po, eto basa ko. Laglag po siya eh, di ba? Aminin na natin at hindi. Sa simula pa lang, diskarte ni Amy, palpak. No? Diskarte niya na sa kampanyang ito, palpak talaga. Bakit po palpak? Aminin man natin at hindi, aminin man pala ni Amy o hindi, siya po ay namamangka sa dalawang ilog. Di ba? Miyembro siya ng alyansa, pero at the same time, gusto niya kumuha ng boto mula sa mga Duterte. At ito po, nung una lagi pong top 5, top 3 pa nga si Amy Marcos eh. Yung sa mga survey nila. Pero kalaunan, no? Dahil nahalata po ng mga BBM supporter na hindi niya binabanatan si Duterte. Hindi naman po siya katulad ng mga iba na okay lang na hindi kumibo, di ba? Yung iba hindi kumikibo pero okay lang eh, mataas pa rin sa rating. Siya po kasi, syempre dahil Marcos, in-expect po ng mga BBM supporter, dapat umatake ka sa mga Duterte. Pero hindi umatake sa mga Duterte, patuloy na nagsasabi na kaibigan niya si Sara, hindi niya yung mga Duterte, gano'n, no? So sa mga Duterte naman, wala ka na. Simula pa lang ng kampanya, alam na namin, no? Buhat nung nag-split na po si Pangulong Marcos at saka ang mga Duterte, alam na namin na hindi ka namin kakampi. Tawag na nga namin sa iyo mangga eh, di ba? Sa tingin ko, mali yung political strategy ni Amy Marcos na siya ay Marcos, alam niya nakasama siya sa alyansa ni BBM. Alam niyang kasama siya nung una pa sa lineup ni BBM pero patuloy pa rin siya nanliligaw sa mga
Duterte supporters. Sa simula pa lang, mali na eh. Kaya yung unang popularidad niya sa mga survey na nagta-top 5 pa, unti-unti po na nawala, no? Ngayon, ito po, hanggang sa kahuli-hulihan. Hanggang sa ngayon, tinabla na lang siya eh. Wala na lang siyang magagawa dahil mismo yung alyansa na, mismo si BBM na, yung nag-announce na 11 na lang, no? 11 na lang yung kanyang susuportahan. 11 na lang yung pinasusuportahan niya. Inisa-isa niya yung 11, kasama si Villar, hindi nakasama si Aimee. Ngayon, humihirit pa rin siya. Kahapon lang, sabi ni Aimee, alyansa pa rin siya. Pero, talagang ganun ang buhay. Hindi, nagsisimula pa lang po kami. Talagang ganun ang buhay, tinabla na siya, no, ng alyansa. Wala na siya magagawa kundi mag-announce na siya ay independent. Kasi, alam nga naman, ipagpilitan mo yung sarili mo. Tinabla ka na nga. Ako, etong mga katwiran, kasi ang layo naman ito po ang katwiran ni Aimee Marcos. So, clearly, there were actions taken by the administration which run counter to my ideals and principles. Thus, I cannot stand on the same campaign platform as the rest of the alyansa. As I have stated, from the outset of the election period, I will continue to maintain my independence. No? Kitang-kita kasi bakit may time nga, di ba? Akala nila hindi ka na-attend sa alyansa, di ba? Bigla kang umatin nung na-realize mo na wala kang makukuha boto sa aming mga Duterte supporters. Yun yung problema ni Aimee. Siya po yung sumira ng kanyang sarili. No? Siya po yung kanyang, in-isolate niya yung kanyang sarili sa pamamagitan ng panggagamit sa dalawang grupo. Over and above the political advantage, the sovereignty of the country and the interest of true justice for every Filipino must remain paramount. Alam mo, maganda yan eh. Maganda yung nga sinasabi. Ang mga politiko, magaganda lahat ng sinasabi. Sino ba kukontra sa sinasabi mo, Senator Aimee? Sino ba kukontra doon sa over and above political advantage, the sovereignty of the country and the interest of true justice for every Filipino ang dapat manaig? Wala pong kukontra dyan. Maganda yan eh. Ang problema sa aktual. Paano yan sa aktual? Nung panahon na si Pangulong Duterte, matagal po eh. Di ba? Matagal eh. Halos kalahating araw silang nagliligiran nito ni Torre. Wala ka namang ginawa nung panahon na yun. No? Kahit ba makita ka man lang doon, hindi namin nakita yung, sabi nga ni Senator Bongo, too late the hero na eh. Tapos na ang lahat. Nadala na si Pangulong Duterte doon sa sa ICC. Napakulong na. Wala naman tumututol sa inyo. Hindi mo nga sinasabing illegal yung, di ba? Oh. Wala kang statement. Kinakailangan mo pa muna na magkaroon muna ng, actually, pinalabo nyo lang dyan sa hearing. Bagamat nalantad sa mga Pilipino, yung kawalan anong tawag dito? Na wala pong, hindi po dumaan sa due process, yung pagpapakulong kay Pangulong Duterte. Pero still, wala na rin pong talabyan, lalo na kung hindi ka na uli mananawagan ng pangalawa. Kung hindi ka na uli mananawagan ng pangalawang hearing. Kasi pinaglalaruan ka lang din naman eh. Harap-harapan, binabago yung mga statement. Hindi mo naman makontempt. Ano silbi? Nung harap-harapan, binabago ng mga Rimulya yung mga statement nila. Wala ka namang kapangyarihan contempt. Bakit? Dahil tumatakbo ka at malaki ang boto ng Cavite? Mahirap po yan eh. Talagang hindi na tayo nagtitiwala. Kaya lang kinakailangan nating ipaliwanag na si Aimee Marcos ay hindi po yan nakakita ng katotohanan. Hindi po dahil nakita nila sobra-sobrang pang-api sa mga Duterte, kaya po siya bumaliktad. No? Kaya po siya kumalas na, inunahan na siya. Ito po ay pagbabangon na lang ng kanyang natitirap nga, yung alang naman ipagpilitan niya sarili niya. Harap-harapan na nga, sinabi na nga na 11 lang yung susuporta ni Marcos. Yun ito po, wag po kayong malinlang, no? Baka yung iba sa inyo madala. Kumalas na dahil kay Duterte. Kumalas na dahil hindi niya matanggap yung ginawa kay Duterte. Hindi po. Tuluyan na hanggang kahapon. No? Hanggang kahapon po meron pa po siyang pronouncement kahapon na hindi pa siya kumakalas. Matagal na natapos yung na-realize niya na yung wala talagang due process kay Pangulong Duterte. Bakit hanggang kahapon umaasa pa rin siya na miyembro pa rin siya ng alyansa? Hindi po yan pagbaliktad na okay na, ayoko na.
nakita ko na sinalbahin ninyo. Kung sana yung pronouncement niya na pagbaklas, yung pagkahuli kay Pangulong Duterte, baka maniwala pa tayo. Hanggang kahapon hindi pa rin siya bumabaklas Na-realize niya na hindi na siya isasama siguro talaga sa alyansa kaysa magmukha siyang, 'di ba? Magmukha siyang nagmamakaawa, kusa na siyang bumitiw. Thank you very much kay Ambisyosa na nagbigay sa atin ng 8 Hong Kong dollars. Okay. Sinagot na po 'yan, no? Si Kiko Matching daw. Nakakaawa naman kayo, Kiko at saka Bambam, no? Hanggang ngayon ba isinisingit nila yung sarili nila Magkaroon naman kayo ng konting anong tawag doon? Magkaroon naman kayo ng kaunting hiya sa sarili. Yung mga, hindi naman siguro si Kiko at si Bambam yan. Yung mga supporters po ni Kiko at Bam Aquino, mahiya naman kayo na ipagpilitan nyo yung sarili nyo. Hindi na po, siya po ang may gawa niyan. Huwag po kayong yung mahirapan sa sarili niya. Siya po ang may gawa niyan ng lahat. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman